Urgente! Wala ng ayatollah, wala ng monarkiya. Hindi ito slogan, kundi damdaming mabilis kumalat na yung Huwebes. Ang krisis sa Iran ay nasa pinakamalalim na punto ng makabagong kasaysayan nito. Nakataya na yon hindi lang ang kaligtasan ng rehimen, kundi pati kung sino ang susunod na mamumuno. Parang may pampulitikang pagkubkob, takot sa kalsada, at agawan kung sino ang papalit sa iniwang pwesto ng isang pagod na sistema. Direkta ang matibay na paninindigan ng mga disidente. Ang kinabukasan ng Iran ay hindi dadaan sa mga ayatollah ni sa pagbabalik ng monarkiya. Iniulat ng Reuters na isang buwan matapos magsimula ang digmaan kontra Estados Unidos at Israel, pinalakas ng Tehran ang mga pag-aresto, pagbitay at presensya ng mga puwersang pansiguridad para pigilan ang anumang bagong kilos ng taumbayan. Tinukoy ng UN ang panunupil na ito bilang pinakamadugo mula nung 1,900 at 79 na may libu-libong namatay at mahigit 24,000 ang naaresto. Lalo pang lumala ang matagal ng krisis na sumisira sa rehimen mula sa loob. Sentro nito ang mga Iranian, revolusyonaryong gwardiya, grupong disidente at mga personalidad sa pagpapatapon na gustong maging alternatibo. Kailan lalakas ang pagkakabiyak na ito? Matapos bumagsak ang pera, tumaas ang halaga ng pamumuhay at marahas na sinupil ang mga kilos protesta sa 31 probinsya. Iniulat ng Amnesty International na nagsimula ang mga protesta noong Disyembre 28, 2025 lumaki ito sa pamamagitan ng mga welga at kilos sa kalsada at nagsimulang humiling ng pagtatapos ng sistemang Republikang Islamiko. Malinaw ang dahilan ng pagtutol. Bakit? Dahil nakikita ng mga tao ang ekonomiya bilang isang bangin. Inaasahan ng International Monetary Fund na sa 2026 ay magkakaroon ng 6.1% na pag-urong sa GDP ng Iran at 68.1% na inflation. Ayon sa Reuters, takot ang rehimen sa yugto pagkatapos ng digmaan kung kailan maaring muling sumiklab ang pag-aalsang bayan dahil sa pagkasira, kawalan ng trabaho at kawalan ng pag-asa. Paano tumugon ang mga nasa kapangyarihan? Sa checkpoint, mobilisasyon ng basij, pagputol ng internet, pananakot at mabilis na parusa. Mismong ang Reuters ang nag-ulat na kahit ang pinakamababang edad para sa mga voluntaryong taga-kontrol ay ibinaba na sa 12 taong gulang, isang malupit na larawan ng isang sistemang tumutugon sa takot gamit ang mas mahigpit na kontrol. Dito, nagsisimula ang panawagang hindi sa mga ayatollah, hindi sa monarkiya, hindi na lang ito slogan kundi nagiging proyekto sa politika. Si Ali Safi, na konektado sa Pambansang Konseho ng Paglaban ng Iran, ay tahasang ipinaglalaban ang ganitong dobleng pagtanggi, tanggihan ang kasalukuyang teokrasya at tanggihan din ang pagbabalik ng monarkiya. Ang panukala ng ANC ay magpakilala bilang prente para sa demokratikong republika, sekular at walang mga sandatang nuklear na magsasagawa ng malayang halalan sa loob ng hanggang 6 na buwan matapos bumagsak ang rehimen. Mahalaga ito dahil tinutugunan nito ang tanong, paano aalis sa rehimen nang hindi lang nagpapalit ng isang authoritarianismo sa iba? Dito pumapasok ang kritisismo sa monarkiya. Sino ba ang alternatibong yon? Pangunahin si Reza Pahlavi, anak ng huling Shah. Ngunit ang landas na ito ay puno rin ng di pagkakatiwalaan at alitan. Noong ika-27 ng Pebrero 2026, ipinakita ng Associated Press na ang tensyon sa pagitan ni Pahlavi at ng mga grupong disidente na Kurdo ay naglantad ng malalalim na hidwaan sa loob ng oposisyon. Noong Abril 16, 2026 iniulat ng AP, nahati pa rin ang diaspora ng Iran kung sino ang dapat mamuno matapos ang kasalukuyang rehimen at may ulat ng banta at tumitinding radikalisasyon sa magkaribal na grupo. Sa madaling salita, hindi lang laban sa kapangyarihan ng Tehran ang labanan. Laban din ito sa pagtatangkang ipamukas sa mga Iranian na ang tanging solusyon ay bumalik sa nakaraan. Kaya't ang sitwasyon ay mabigat at malinaw. Ang bansa ngayon ay naiipit sa panunupil, krisis sa ekonomiya at digmaan, ngunit mas determinado ring tumanggi. Para sa maraming Iranian, dalawang estruktura ang sumisimbolo sa parehong siklo ng puwersa, takot at konsentrasyon ng kapangyarihan. Sino ang magpapasya sa kahihinatnan nito? Hindi lang mga dayuhang gobyerno ni mga personalidad sa pagkapapon na naghahangad ng pangunahing papel. Ang populasyon na nagpakita na sa lansangan at hinangad ang tunay na pagbabago sa oras na hindi na sila napigilan ng takot. Bakit nga ba? Para sa karamihan ng oposisyon ng Iran, ang pagpapalit ng turbante sa korona ay hindi solusyon sa malalaking problema ng mga mamamayang Iranian.
Ang hinihingi ngayon ay ibang bagay, soberanya ng bayan, boto, kalayaan at ang pagtatapos ng isang mapanupil na siklo na tumagal na ng mga dekada.